Hi! Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay ang Indian action drama film movie na pinamagatang RRR. Nagsimula ang pelikula sa isang tribal community na tinatawag na Gund. Ito ay matatagpuan sa kagubatan ng Adilabad. Ang isang batang babae ay gumuguhit sa kamay ng isang European na babae na nagngangalang Catherine. Ngunit ang lahat ay nagbago nang dumating si Scott kasama ang mga sundalo nito. Ipinakita ni Catherine ang sining na ginawa ng batang babae. Sinabi nito na gusto niyang kunin ang bata upang gawin niyang tagapaglingkod. Nagbigay ng pera si Edward kay Loki na siyang ina ng bata at nagpasya naman ang babae na kunin ang mga barya sa pag-aakalang ito ay kabayaran sa pagguhit ng kanyang anak. Gayunpaman, paglipas ng ilang saglit ay natuklasan nito na sinadya talaga ni Catherine na bilhin ang batang si Molly na parang isang kalakal. Nang dalhin ng babae ang bata sa sasakyan ay sinubukan ni Loki na pigilan siya at nakiusap na ibalik ang kanyang anak. Lumapit ang isang sundalo at itinutok nito ang baril sa ulo ni Loki, ngunit pinigilan siya ni Scott at sinabi nito na ang bala ay masyadong mahalaga para sa babae at inutusan ang sundalo na humanap ng ibang paraan upang tapusin si Loki. Kumuha ng kahoy ang sundalo at hinampas nito sa ulo ang babae at nasaksihan ito mismo ng kanyang anak na si Molly. Samantala, sa outskirts of Delhi, isang pag-aalsa ang nagaganap at ang mga tao ay nagtipon at hinihiling ng mga ito na palayain ang kanilang pinuno at kung hindi ay susunugin nila ang buong lugar. At sa pagtatangka na pigilan ang mga rebelde sa pagpasok sa loob, si Raju ay nagpasyang lumabas sa bakod at inatake nito ang mga tao sa lugar dahil siya lang ang may sapat na tapang upang harapin ang mga ito. Nagawa nitong talunin ang ilan sa mga lalaki at kahit pinagtutulungan, si Raju ay hindi sumuko sa kanyang misyon at nagpumilit na hulihin ang lalaki na bumato sa base ng militar. Kaya naman inatake nito ang mga rebelde na pumipigil sa kanya na makalapit at gumawa ito ng paraan hanggang maabot ang kanyang target. Habang pinapanood ng kanyang mga nakakataas, humanga sa kanyang determinasyon, at kahit mag-isa lang ito, si Raju ay hindi sumuko sa kanyang mga kalaban, at matapos na mahuli ang kanyang target, dinala niya ito sa loob ng pasilidad at tinupad ang utos ng kanyang komandante. At matapos nitong hugasan ang kanyang madugong mukha ay bumalik ito sa kanyang linya at nagdulot ng takot sa mga kalalakihan. At sa kabila ng kanyang dedikasyon ay nabigo si Raju na umangat ang kanyang ranggo. Kaya naman sa galit niya ay idinaan niya na lang sa matinding pagsasanay. Pagkalipas ng 6 na buwan, pumunta si Ava Dunny upang bisitahin si Edward at ipinaalam dito ang tungkol sa pagbisita nila sa isang village kung saan ang gobernador na si Scott at ang kanyang asawa ay kinuha ang isang batang babae. Ito ay malaking problema para sa kanila dahil ang mga Gandhi ay mga mapayapang tao at ang tribong ito ay pinoprotektahan ng isang tao sa kahit anong paraan at kahit paibigay nito ang sariling buhay at si Bhim ang responsable sa pag-aalaga at pagbantay sa mga taong ito. At nakarating na sa lugar ng Delhi upang hanapin ang kanyang nawawalang alagang tupa. Si Bhim ay isang napakalakas na tao at ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang bitag upang maakit nito ang isang lobo papunta sa isang patibong, at habang hinahabol siya ng lobo, nakita nito ang ilan sa mga bakas ng isang tigre at dinala ang lobo sa kuko ng isang malaking pusa. At nang magbanggaan ang dalawang predator, ang lobo ay nagpasyang tumakbo habang si Bhim ay tuluyang hinabol ng tigre, at nang marating nito ang isang bahagi ng kagubatan, ang tigre ay nahulog sa isang bahagi ng patibong habang sinusubukan naman makatakas sa pagkakagapos ngunit hinawakan ni Bhim ang tali upang mapigilan ang pag-atake nito, at nang pagdidikitin na ang dalawang hooks ay naputol ang tali at ang tigre ay mabilis siyang inatake. Hinagis ni Bhim ang isang tranquilizer sa nguso ng hayop na nagpatulog dito. Pagkatapos ng hunting kasama ang kanyang mga kaibigan, nagtungo si Bhim sa bayan dahil susubukan itong makahanap ng clue kung nasaan si Molly. Samantala, habang nagtatrabaho ito sa isang pagawaan ay ipinahiya siya ng isang opisyal at sinabing ninakaw nito ang kanyang pera. Habang patuloy siyang inaatake ng sundalo at kahit alam niyang kaya niya itong talunin ay nagpasya si Bhim na hindi lumaban, at pagkatapos siyang atakihin ng paulit-ulit, ang sundalo ay umalis at si Bhim ay tinulungan ng isang pamilya, at nang tanungin siya kung bakit hindi nito ipinagtanggol ang kanyang sarili, sinabi nito na ayaw niyang makompromiso ang kanyang pagtatago at ayaw nitong malagay sa panganib ang mga taong tumutulong sa kanya. Samantala,
Matapos matanggap ang babala tungkol sa sinabi ng pastor ay nagpasya si Edward na humingi ng tulong sa hukbo ng British upang harapin ang banta na ito, ngunit nang tanungin ito tungkol sa pisikal na katangian ng invader, sinabi nito na wala siyang impormasyon tungkol sa lalaki, at sa pagtatangkang hikayatin ang kanyang mga tauhan na tapusin si Beam, nag-alok si Catherine ng isang gantimpala at sinabi na kung sino ang makakahuli kay Beam ay mapopromote bilang espesyal na opisyal. Nang marinig ito ni Raju ay napagtanto nito na ito na ang tamang pagkakataon upang makamit niya ang kanyang minimithi, nagmadali ito upang isakatuparan ang misyon. Samantala, nakita ni Beam ang isa sa kanyang tao na inaatake ng isang sundalo at nagpas siyang tulungan ito kahit na alam niyang masisira ang kanyang cover. Gayunpaman, bago pa siya tuluyang makalapit ay isang babaeng Ingles ang lumitaw at inutusan ang sundalo na lubayan nito ang kawawang lalaki. Habang tinutulungan ni Jenny ang lalaki ay simpleng sinabihan nito na umuwi na sa kanyang pamilya. Nang makita ito ni Beam ay namangha ito at naging interesado na makilala ang magandang babae. Si Raju at kanyang tiyuhin ay pumasok sa isang pagpupulong na ginaganap ng mga rebelde. Iminungkahi nito ang isang plano upang tapusin ang gobernador na si Scott. Ang isa sa mga tao sa loob ay tinanggap ang kanyang mungkahi. Si Latso ay humingi ng tulong kay Raju upang isagawa ang planong ito at ipinaalam sa kanya na si Scott ay nakagawa ng hindi makatarungang bagay sa kanyang nayon. Ipinaalam din nito na ipapakilala niya si Raju sa kanyang kaibigan ngunit nalaman niya na si Raju ay isang pulis at nagpasya itong tumakbo. Tumakbo ito sa isang makitid na daanan ng lungsod at dumaan sa mga eskinita hanggang makarating ito sa abalang kalsada, at dito ay nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa mga tao. Habang patuloy naman siyang hinahanap ni Raju, ibinigay ni Beam ang isang barya sa isang batang lalaki upang ikuha siya nito ng sariwang isda nang biglang dumating si Latsu at sinabi nito kay Beam ang problema na kanyang pinasok. Upang mapanatili siyang ligtas, hiniling ni Beam kay Latsu na umuwi na at magtago. Sa puntong yon, isang tren ang dumaan sa ilalim ng tulay at dahil sa isang problema sa riles ay naging dahilan ito upang lumiyab ang sasakyan nang biglang isang malakas na pagsabog ang nangyari at ang isa sa bagon ay tumalsik palabas. Ang aksidente na yun ang nagdulot sa batang mangingisda na mahulog sa tubig. Mabilis naman na nakaisip ng paraan si Beam upang iligtas ang bata. At nang makita rin ito ni Raju nagpasya din ito na tumulong at kinuha ni Beam ang isang motorsiklo upang makarating ng mabilis sa tulay. Habang sumakay naman ng kabayo si Raju at kanilang sinimulan ang planong pagligtas sa bata, ang dalawang lalaki ay mabilis na itinali ang kanilang mga sarili at tumalon sa magkabilang gilid upang maghang sa tulay. Matapos mailigtas ang bata, hinagis ni Beam patungo kay Raju at ginamit ang isang bandila upang protektahan ang kanyang sarili mula sa apoy na kumakalat sa buong lugar. Ang dalawa ay nagtulungan upang mailigtas ang kanilang mga sarili at matapos maghawak kamay ay ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang tagumpay, at pagbalik nila sa tabing ilog ay pinuri sila ng mga tao at nagsimula ito ng mabuting pagkakaibigan. Simula nung araw na yon, ang dalawang lalaki ay hindi na napaghihiwalay at hindi napansin na silang dalawa ay nasa magkabilang panig ng labanan. Sa mga sumunod na araw, gumamit si Raju ng isang sketch ni Latsu upang tuklasin ang kanyang kinaroroonan ngunit wala itong makuhang anumang impormasyon, at habang lumilipas ang panahon ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa ay lalong lumalalim at kalaunan ay parang pamilya na ang turing nito sa isa't isa. Gayunpaman sa kabila ng pagkakaibigan ng dalawa, wala sa kanila ang may lakas ng loob na ihayag ang tunay nilang pagkatao. Kaya naman hindi nag-iisip si Beam ng anuman kay Raju na siya ay isang pulis at si Raju naman ay walang ideya na ang tinatawag niyang kapatid ay siya na mismong kanyang target. Isang araw, habang nakasakay ang dalawa sa isang motorsiklo, nagpasya si Raju na ipakita kay Beam ang taong hinahanap niya ngunit ang larawan ay nahulog at nasira, at sa mga oras ding yun ay nakita ni Beam si Jenny. Napansin ito ni Raju na ang kanyang kaibigan ay umiibig sa babae, at dahil dito, gumawa siya ng isang plano na pagsamahin ang dalawa. Kumuha ito ng isang dakot na pako at sinabi kay Beam na lagpasan nito ang sasakyan ng babae, habang hinagis naman nito ang mga pako sa kalsada upang ang gulong ng sasakyan ng babae ay masira, at nang huminto si Jenny upang humingi ng tulong, sinabi ni Raju sa kanyang kaibigan na isakay ang dalaga. Ang dalawa ay nagpunta sa pamilihan at sinabi ng babae kay Beam na kailangan nitong mamili ng mga regalo para sa batang babae na nakatira sa kanyang mansyon,
At nang marinig ito, napagtanto ni Beam na buhay si Molly at labis itong natuwa habang gumawa siya ng isang bracelet at hiniling nito kay Jenny na ibigay ito sa batang babae. Maya-maya ay dumating na ang sundo ng babae at inanyayahan na siyang umuwi. Gayunpaman, habang nagpapaalam ay inanyayahan nito si Beam na dumalo sa isang pagdiriwang na gaganapin sa Gink Club kinagabihan. Pagdating nito sa bahay ay ibinigay ni Jenny ang mga regalo kay Molly at ang bata ay tuwang-tuwa nang makita nito ang dilaw na bracelet dahil alam nitong darating ang kanilang tagapagligtas upang iligtas siya. Samantala, nakipagkita si Beam sa kanyang kaibigan at sinabi nito na inimbitahan siya sa isang pagdiriwang at nagpa siya ang dalawa na pumunta ng magkasama. Nang dumating ang dalawa sa lugar, sinalubong ni Jenny ang bago niyang kaibigan at si Jake ay tila nagselos. Habang nagpatuloy ang dalawa patungo sa dance floor, tinuruan ni Jenny si Beam kung papaano sumayaw. Mabilis na natuto si Beam ngunit ito ay pinatid ni Jake at napahiya ito dahil sa aksidente. Ang aroganteng lalaki ay hinamon si Beam sa isang sayaw at dito na naman nakialam si Radyo at ang dalawa ay nagtulong upang gumawa ng tipikal na koreografiya na tinatawag ng mga tao na Daisy Nuts, at lahat ng bisita ay nakaramdam ng aliw sa musika. At di nagtagal, bago iniwan ng mga babae ang kanilang mga date at sumali sa koreografiya na lalong ikinagalit ni Jake pati ng kanyang mga kaibigan, kaya nagsimula sila ng isang kompetisyon upang malaman kung sino ang huling mananayaw ang matitira, at pagkatapos ng ilang minuto, ang dalawang magkaibigan ang natirang magkakompetensya. Gusto ni Radyo na mapabilib ni Beam si Jenny kaya naman nagkunwari itong sumakit ang binti kaya't si Beam ang nanalo sa laban. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, inimbitahan ni Jenny si Beam sa kanyang bahay. Nagpa siya naman si Radyo na hanapin si Latsu. Nang maalala nito na ang lalaki ay may dumi ng pintura, nagpa siya itong hanapin sa lahat ng gallery sa lungsod. Pagkatapos ng mahabang paghahanap at sa tulong ng kanyang uncle, nagawa ni Radyo na mahuli si Latsu at dinala ang lalaki sa isang abandonadong bodega. Samantala, nakarating na sila Beam sa bahay ni Jenny at namangha ito sa lugar. Habang papasok ito ay pinigilan siya ng sundalo ngunit sinabi ni Jenny na bisita niya ito. Habang nag-uusap ang dalawa ay narinig ni Beam ang isang awit mula kay Molly at sinabi nito na nagugutom siya. Doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na hanapin si Molly. Naglakad ito ng mabilis sa mga pasilyo ng lugar at nakita ni Beam ang batang si Molly ngunit naisip nito na hindi niya kayang palayain ang bata ng mag-isa. Kaya naman nagpa siya na itong umalis bago pa siya mahuli ng sundalo. Sinubukan nitong pakalmahin si Molly at hiniling nito na mag-antay sa kanya dahil ililigtas niya ito sa lalong madaling panahon. Samantala, si Latsu ay tinatanong ni Radyo habang sinasaktan ito upang malaman niya kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, at dahil tumanggi ang lalaki na magbigay ng kahit anumang impormasyon, patuloy na sinaktan ni Radyo ang lalaki hanggang sa matanggal ang kwintas ni Radyo at magpas siyang magpahinga. Ang kwintas na yon ay may espesyal na kahulugan kay Radyo dahil ang kalahati nito ay na kay Siva, ang kanyang kasintahan na hindi na nito nakita sa loob ng maraming taon. Nakita ni Latsu ang makamandag na ahas at nagawa niyang maakit ang atensyon nito. Matapos mahuli ay naghintay ito sa pagdating ng pulis. Nang dumating si Radyo ay hinagis nito ang ahas papunta sa kanya. At dahil dito ay nanganib ang buhay ni Radyo dahil kahit ang mga Ingles ay walang antidote upang ineutralize ang epekto ng lason, at dahil alam nitong meron na lang siyang isang oras na natitira upang mabuhay, nagpa siya ang pulis na palayain ang kanyang bihag at nagtungo sa matalik niyang kaibigan upang magpaalam. Si Beam ay nagpaplanong pasukin ang palasyo sa mga oras na yun kasama ang kanyang mga kaibigan dahil magkakaroon ng isang pagdiriwang sa pagbabalik ni Scott. Pagkatapos talakayin ang bawat hakbang ay umalis ang tatlo upang isagawa ang plano ngunit nakarinig si Beam ng ingay at nagpa siya itong tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita nito ang kaibigan at nakita nito na nakagat ng ahas kaya agad itong gumawa ng isang lunas upang makuha ang lason na nasa kanyang katawan, at dahil natatakot ito na mawala ang kanyang kaibigan, inalis ni Beam ang kanyang sagradong kordon at ilinagay ito sa leeg ng kanyang kaibigan. Sa mga sandaling iyon ay naalala ng pulis na ang kanyang bihag ay nakasuot ng parehong kordon at sa oras ding yun ang lalaking hinahanap niya ay nasa tabi lang niya,
At matapos isagawa ang lahat ng kinakailangan para sa paggagamot, dinala ni Bim si Raju sa kanyang tahanan at hiniling dito na magpahinga at nangako na bubuti ang kalagayan nito sa mga susunod na araw. Bago umalis ay nagpa siya si Bim na sabihin sa kanyang kaibigan ang totoo at sinabi na narito siya upang iligtas si Molly, at nang makita ang kanyang target na paalis na, sinubukan ni Raju na pigilan ito sa kanyang mga plano ngunit siya ay mahina at halos hindi nito magawang magsalita. At lumipas ang ilang oras, habang ito ay nagsisimulang makarecover, hindi maitago ng pulis ang kanyang pagkadismaya dahil kailangan nitong pigilan ang kanyang matalik na kaibigan ngunit nagpa siya pa rin itong ituloy ang kanyang mga plano. Samantala, si Bim kasama ang mga taga-nayon ay sumalakay sa palasyo at nagpakawala ng mga mababangis na hayop upang magambala ang mga sundalo sa kanilang pagsalakay, habang ang lahat ay nagtakbuhan dahil sa mga hayop. Naging mas madali ito kay Bim na umiwas sa pag-atake ng malalaking tigre. Nang makita ni Molly si Bim ay sinubukan ng bata na kunin ang kanyang atensyon at nagsimulang sumigaw ngunit ang isa sa mga sundalo ay hinagis siya pabalik sa palasyo at sinara ang pinto, habang ikinagalit naman ito ni Bim at inatake ang sundalo na hindi lang mabilis na natalo sa laban at lubhang nasugatan. Sa puntong ito ay nakuha ni Bim ang susi at tumakbo patungo sa palasyo nang marinig nito ang boses ng matalik niyang kaibigan, nang bigla itong makatanggap ng malakas na pag-atake at nagtaka kung bakit si Raju ay nakasuot ng uniforme ng militar. Sinubukan siyang arestuhin ng kaibigan ngunit sinabi ni Bim na wala siyang ginagawang masama dahil siya ay nakikipaglaban sa isang marangal na layunin. Gayunpaman si Raju ay determinadong hulihin siya at nang atakihin siya ng kaibigan ang susi na nasa kanyang kamay ay nawala na sobrang ikinagalit nito. Pagkatapos ay inatake ni Bim si Raju at ang dalawa ay nagpalitan ng malalakas na pag-atake hanggang makakita si Bim ng pagkakataon upang makaakyat sa palasyo at sinubukan na hanapin si Molly. Gayunpaman nakita nito sa baba si Molly na nasa panganib, napapalibutan ito ng mga Ingles at nagpa siya itong puntahan ang bata. Ngunit mabilis siyang napigilan ni Raju at may pagkakataon na siyang tapusin ang kaibigan sa mga sandaling yun. Ngunit nagpa siya itong iligtas ang kaibigan at doon ay nagawa ni Bim na patumbahin ang kaibigan. Dito ay nagawa niyang tusukin ang kaibigan sa dibdib. Sa kabila ng tinamo nitong sugat, sinubukan nitong pigilan ang kanyang kaibigan na magtagumpay sa mga plano nito. Ginamit nito ang kordon na galing kay Bim upang maitali siya at mapigilan nitong makalapit kay Molly. Sa mga sumunod na araw, si Raju ay na-promote bilang isang espesyal na opisyal dahil nagawa nitong mahuli si Bim. Ngayon ay mayroon na siyang akses sa lahat ng armas at sandata ng army. Naalala nito ang lahat ng pagsasanay sa kanya ng kanyang ama habang nagsasanay itong bumaril. Si Kotarama ay isang dating militar na tumalikod sa hukbo ng mga British matapos nitong masaksihan ang napakasamang sitwasyon. Naniniwala ang British na ang mga Indian ay mas mababa kesa sa kanyang sarili at sa tuwing may tatapusin na bilanggo, ipinagbawal ni Scott sa mga sundalo na gamitin nila ang kanilang mga bala, at ang utos ay gumamit ng ibang paraan upang tapusin ang mga bilanggo na nagdudulot ng isang masakit na kamatayan, at dahil pagod na masaksihan ang ganitong klaseng mga aksyon, nagpa siya si Kotarama na bumalik sa kanyang nayon at tinuruan ang kanyang mga kanayon na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ngunit wala silang sapat na armas at mga bala para sa mga taong gustong lumaban na naging dahilan upang madali silang matarget ng mga kalaban. Isang araw, natuklasan ni Kotarama na ginamit ni Raju ang kanyang nakatago na sandata noong isang gabi at nagpa siya ito na parusahan siya. Gayunpaman, lumitaw si Siva sa harap ng batang Raju at sinabi na si Raju ay napakahusay pagdating sa target shooting. Nagpa siya ang kanyang ama na tingnan ang resulta ng pag-iensayo at nalaman nga na ang kanyang anak ay bihasa na sa pagbaril mula sa malayo. Nasabik ito na turuan ang kanyang anak na maging propesyonal na marksman. Nang bumalik ito sa nayon ay nagulat sa isang pag-atake ng mga sundalo ng mga Ingles, habang hindi mabilang ng mga inosenteng buhay ang nawala sa mga araw na yon. Nagpa siya si Kotarama na harapin ang mga militar upang ang kanyang pamilya ay maari pang makatakas. Gayunpaman, nang oras na maubusan ito ng bala ay nagpa siya si Raju na tulungan ang kanyang ama at dinala nito ang kahon na puno ng mga bala. At matapos na tapusin ang ilan sa mga kalaban ay nabaril si Kotarama at lubhang nasugatan sa laban. At dahil hindi na nito kayang magpatuloy sa laban,
Hiniling nito kay Radyo na pumalit sa kanyang pwesto at ginamit ng batang Radyo ang baril ng kanyang ama laban sa mga kalaban sa unang pagkakataon. Samantala, ang kanilang pamilya at mga taga-nayon ay sinamantala ang pagkakataon upang tumakas, ngunit ang kanyang kapatid ay tinamaan. Nang makita na ang kanyang anak ay tinamaan, nagpas siyang bumalik si Sarojini upang tulungan ito ngunit nabaril din ang babae. Matapos na mawala ang kanyang ina at nakababatang kapatid ay kailangan ipagpatuloy ni Radyo ang laban. Ginamit nito ang lahat ng kanyang galit upang tapusin ang mga sundalo, at dahil napagtanto na nauubos na ang kanilang mga sundalo, nagpa siya ang militar na umatras at mag-isip muna ng bagong diskarte. Doon ay sinabi ni Katarama na armas ang solusyon sa kanilang problema upang ang kanilang mga tao ay hindi na gawing alipin ng estado kung bawat Indian ay may baril. Dito ay tuluyan na nilang mapapaalis ang mga Ingles sa kanilang lugar, at bago ito pumanaw, hiniling nito sa kanyang anak na balang araw ay bigyan niya ng baril ang bawat miyembro ng kanilang nayon at nang sa gayon ay may pagtanggol nila ang kanilang mga sarili. Nang bumalik ang mga sundalo, isang bala na lang ang natitira kaya naman nagpa siya si Katarama na sumuko at harapin sila. Lumapit ito sa mga kalaban habang naghanda naman si Radyo sa pagbaril nito. Binaril ni Radyo ang kanyang ama habang napapaikutan ng bomba ang katawan nito na naging dahilan upang pasabugin ang ilan sa mga kalaban, at upang tuparin ang pangako sa kanyang ama, kailangan ni Radyo na kunin ang tiwala ng mga Briton. Paminsan-minsan ay nagagawa rin itong magpadala ng liham sa kanyang kasintahan at sa pagkakataong ito ay ipinaalam niya na ang kanyang layunin ay malapit ng matupad, at bilang espesyal na officer, si Radyo ay may akses sa silid ng mga sandata at hindi magtatagal ay maipapadala na niya ang mga ito sa kanyang nayon. Gayunpaman, si Radyo ay may mga problema dahil upang maprotektahan niya ang kanyang mga tao ay gumugol ito ng ilang taon ng kanyang buhay sa pananakit sa mga taong kapareho ng kanyang mithiin. Masama rin ang loob nito sa pagtataksil niya sa kanyang matalik na kaibigan at inisip kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Samantala, si Bhim ay paparusahan sa harap ng publiko. Ito ay upang maging aral sa lahat na maglalakas loob na tumuligsa sa mga Briton at si Radyo ang responsable sa pagpapatupad ng parusa sa kanyang kaibigan. At upang mapagaan ang kanyang kaparusahan, kailangan ni Bhim na lumuhod at humingi ng kapatawaran ngunit walang plano si Bhim na gawin ito. Nakiusap si Radyo sa kanyang kaibigan na sumunod na lang ito sa mga kahilingan upang hindi ito mahirapan. Ngunit nagpa siya si Bhim na maging simbolo ng pag-asa para sa kanyang mga tao. Binigay ni Catherine kay Radyo ang latigo at si Radyo ay napilitan na gamitin ang sandata sa kanyang matalik na kaibigan, matapos ang ilang pag-atake. Nawalan ng malay si Bhim ngunit ang kanyang katapangan ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na lumaban sa pang-aapi. Sa puntong ito, isang rebelyon ang nagsimula habang dinala naman ni Radyo si Bhim sa loob ng piitan. Sa mga susunod na araw ay tatapusin si Bhim sa harap ng publiko at nagpa siya si Radyo na tulungan ang kanyang kaibigan na makatakas kasama si Molly kahit ibuwis pa nito ang kanyang sariling buhay. Nang dumating ang araw na yun, dinala si Bhim sa isang transport truck habang ang isang sundalo ay maingat na itinago ang isang patalim sa kanyang kamay upang mapalaya nito ang sarili sa pagkakatali. Iminungkahi ni Radyo na dalhin si Molly upang makita nito ang pagbitay sa kaibigan at nagustuhan naman ito ni Commander Scott dahil alam nitong mas matatakot ang kanyang mga kalaban. Nang dumating sila sa lugar ay agad na isinagawa ni Radyo ang kanyang mga plano at agad na pinabagsak nito ang isang puno kung saan nakasakay ang commander. Nagawa naman ni Scott na makaligtas at nagsimulang barilin si Radyo. Bumaliktad ang sasakyan ni Radyo at ang kanyang likuran ay tumusok sa isang kahoy habang si Molly naman ay tumilapon sa malayo. Ito ay mabilis na tumakbo sa kakahuyan at sinundan naman ito ni Radyo upang mapigilan na makuha ang bata. Samantala, nagawa ni Bhim na makatakas at inatake ang sundalo, at kahit na si Radyo ay sugatan, nagawa nitong tapusin ang ilan sa mga sundalo at sinigurado na ligtas si Molly. Nang babarilin nito ang isa sa mga sundalo ay bigla siyang inatake ni Bhim sa pag-aakalang si Molly ang target nito. At habang nakahiga si Radyo at sugatan, mabilis na tumakas ang dalawa at inatake nito ang mga militar upang hindi makasunod ang mga ito sa dalawa. At nang nasa malayo na ang dalawa, sumuko si Radyo at kalaunan ay inaresto. Sa kabila ng sinapit nito, ang sundalo ay hindi sumuko at nagpatuloy pa ito sa pagpapalakas ng katawan at kaisipan at naghihintay na makatakas.
Galit na inutusan ni Scott ang mga sundalo na pahirapan si Raju, pagkatapos ay ipinatapon ito sa Bartalina kung saan si Raju ay hindi man lang makatayo sa nasabing lugar. Samantala, ni-raid ng militar ang bawat bahay at establishmento upang mahanap si Molly at Beam, at nang dumating ang mga ito sa shelter kung nasaan ang dalawa. Si Siva ay naroon din at napansin nito ang kanilang desperasyon, at upang tulungan ang dalawa, nagpa siya itong makialam at sinabi sa mga sundalo na may mga ilang tao sa lugar na nagpapakita ng sintomas ng tuberculosis, kaya nagmadali ang mga sundalo na umalis at sinamahan ni Siva ang mga tao para sa isang hapunan. Habang nag-uusap sila, nakita ni Beam ang kwintas at naalala nito ang kaparehong pendant ni Raju. Sa mga oras na yun ay napagtanto ni Beam na si Siva ang kasintahan ng dating kaibigan at tinanong niya ito kung bakit nandun ang babae. Sinabi nito na siya ay nakatanggap ng isang liham na ang kanyang kasintahan ay tatapusin dahil sa pagtataksil nito sa mga Ingles at dapat niya itong puntahan upang kunin niya ang mga labi nito. Nang malaman ni Beam ang buong katotohanan tungkol sa mga plano ni Raju at kung bakit ito inaresto, nakaramdam ito ng kalungkutan sa pag-iwan niya sa kaibigan at nangako na ibabalik niya ito ng ligtas sa kasintahan na si Siva. Kinagabihan, nagtungo si Beam sa kulungan at gumapang upang hanapin ang selda ng kaibigan. Nang makita niya ito ay agad niyang itinakas at ilinagay ang kaibigan sa kanyang balikat sa dahilang hindi nito magawang makalakad dahil sa natamang pinsala sa katawan. Mabilis na napansin ng mga sundalo ang dalawa at sinimulan silang habulin ngunit nagawa nilang lumaban at ginamit ni Raju ang sariling baril upang tapusin sila, at sa pagtatangkang makatakas, umakyat ang dalawa sa isang tore at pinatumba ang sundalo na nagbabantay habang tumalon ang mga ito sa kabilang panig ng pader at tumakas sa kakahuyan, matapos lunasan ang sugat ng kaibigan. Hindi nila alintana na napapaligiran na sila ng mga kalaban, biglang lumitaw si Raju at ginamit nito ang pana na natagpuan sa gubat upang tapusin ang mga sundalo habang sinunog nito ang buong paligid. Isa-isang inatake ni Raju ang mga sundalo nang biglang dumating ang mas maraming kalaban. Dito ay ginamit naman ni Beam ang isang sibat upang pasabugin ang sasakyan ng mga ito. Samantala, ginamit ni Raju ang isang granada sa paparating pang militar at lumaban ang dalawa ng mantaman. Nang mabaril ni Edward si Raju, dito ay hinagis ni Beam ang isang motorsiklo at sinaksak nito ang kalaban gamit ang sibat. Matapos tapusin ang mga kalaban ay nagtungo ang magkaibigan patungo kay Scott. Pinalipad ang umaapoy na motorsiklo patungo sa palasyo at ang apoy ay tumama sa ilang bomba sa lugar na naging sanhi ng malakas na pagsabog at nagawang makapinsala sa maraming tao sa loob ng palasyo. Matapos makita ni Scott ang patay ng asawa, nagalit si Scott at nagpas siyang lumaban mag-isa laban sa magkaibigan. Gayunpaman bago pa nito paputukin ang kanyang baril ay nagawa siyang barilin ni Beam sa dibdib. At matapos tapusin ang lahat na kaalyado ng mga British, ang magkasintahan ay nagkitang muli. Si Raju ay labis na nasiyahan matapos ang maraming taon na magkahiwalay ang dalawa. Matapos nun ay magkakasama silang bumalik sa kanilang nayon at dala ang mga armas upang tuparin ang pangako ni Raju sa kanyang yumaong ama, at nagawa rin ni Beam ang kanyang misyon na ibalik si Molly ng ligtas at ang ina ni Molly na si Loki ay nagawang makaligtas sa pag-atake at labis ang kasiyahan sa pagbabalik ni Molly. Marami pong salamat at hanggang sa muli.